mga bata, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta naman kayo? Mabuti kung ganon. Maaari na kayong umupo. Tagalihim sa klaseng ito, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa araw na ito? Mabuti kung ganon at walang lumiban. Bigyan natin ang inyong mga sarili ng Jollibee Cup. Alam nyo ba yun? Ganito lang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Mabuti at kumpleto tayo sa araw na ito. Kaya bago ang lahat ay magtatakda ako ng pamantayan sa klaseng ito. Una ay maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Pangalawa ay huwag makipagdaldalan sa katabi kung lalo na ang guro ay nagsasalita dito sa harapan. Pangatlo ay itaas lamang ang kamay kung nais sumagot o may nais itanong. At ang panghuli ay huwag nating kalimutan ang paggamit ng mga magagalang na salita katulad lamang ng po at opo. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti. Sa pagkakataong ito ay sabayan ang kanta at ipasa-pasa ang kahon habang tumutugtog ang kanta. Kapag huminto ang kanta ay bunutin ang unang tanong at sagutin ito. Handa na ba kayo? Mabuti. Kaya simulan. Okay, Ronald, bilang pagbabalik-aral, ano ang nasa unang tanong? Ano ang timbre? Sagutin ito. Tama. Ang timbre ay ang uri o kalidad ng tunog. Magaling, Ronald. Maraming salamat. Ang sunod naman na tanong. Ano ang pinakamataas at pinakamababang boses ng babae? Sige nga, Tristan. Tama. Soprano ang tawag sa pinakamataas na boses ng babae at alto naman para sa pinakamababang boses ng babae. Tama. Maraming salamat, Tristan. Pangatlo naman ay, yes, Angie. Ano ang pinakamataas at pinakamababang boses ng lalaki? Kung iyo pang naalala. Tama. Tenor para sa pinakamataas at bass naman para sa pinakamababang boses ng lalaki. At ang panghuling tanong naman base sa ating pinag-aralan nung nakaraan ay, sige nga, Christine. Basahin ang tanong. Ano ang middle voice para sa boses ng lalaki at babae? Sagutin ito. Tama. Mezzo-soprano para sa babaeng middle voice at baritone naman para sa male middle voice. Talaga namang naintindihan ninyo at naalala nyo pa ang ating tinalakay noong nakaraan. Kaya bigyan natin ang inyong mga sarili ng magaling mahusay clap. Alam nyo ba yon? Ganito lang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, mahusay. Batid kong handa na kayo para sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Pero bago yun ay, naganda ako ng video presentation. Pamilyar ba kayo sa kantang Oh, Who Can Play? Kaya ngayon ay manood, makinig at kantahin natin ang kantang Oh, Who Can Play? Oh, who can play the violin, the violin, the violin? Oh, who can play the violin? Ing, 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 ing. Oh, who can play the viola, the viola, the viola? Oh, who can play the viola? Ting, 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 ting. Oh, who can play the cello, the cello, the cello? Oh, who can play the cello? Ing, 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 ing. Oh, who can play the double bass, the double bass, double bass? Oh, who can play the double bass? Dum, 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 dum. Nag-enjoy ba kayo sa ating kinanta? Mabuti!
Kaya ano ang inyong napansin sa bidyong ipinakita ko? Sige nga, Angie. Tama. Base doon sa video ay may iba't ibang instrumentong may kwerdas, chords, or string. Tama. Isa pa, pagtuunang pansin ang mga larawan. Ano kaya ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Sige nga, Janine. Maraming salamat, Janine. Mahusay. Batay sa mga larawan, ang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay tungkol sa mga pangkat ng mga instrumentong pangkwerdas o chordophone. Kaya bago tayo dumako sa iba't ibang instrumentong pangkwerdas, alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang string. Basahin ng sabay-sabay. Ang string ay binubuo ng mga instrumentong may kwerdas. Ito ay tinatawag na chordophone at tinutugtog sa pamamagitan ng paghagod ng mga daliri, pagkalabit, at paghilis sa pamamagitan ng arko. Talakayin natin ang iba't ibang string na instrumento sa pamamagitan ng pagbigay ng pangalan at pagpaparinig ko ng tunog nito sa inyo. Una, pakibasa, Tristan. Maraming salamat, Tristan. Ang unang instrumentong pangkwerdas ay ang violin o violin. Ito ay may 4 na kwerdas na nakatono sa G, D, A at E. Ito ay may mataas at matinis na tunog. At inyo nga itong pakinggan. At yan ang halimbawa ng tunog ng violin. Sunod naman ay ang pakibasa nga, Ronald. Maraming salamat. Ang sunod na instrumentong pangkwerdas ay ang viola. Ang viola ay may 4 na kwerdas na nakatono sa C, G, D, at A. Ito ay may mas malaking katawan at mas makapal na tunog kaysa sa violin. At ito ang halimbawa ng tunog ng viola. Inyo itong pakinggan. At iyan ang halimbawa ng tunog ng viola. Dumako naman tayo sa sunod na instrumento pangkwerdas. Pakibasa nga, May. Maraming salamat, May. Ang sunod na instrumentong pangkwerdas ay ang cielo. Ito ay may 4 na kwerdas na nakatono ng mas mababa sa isang octave sa viola. At ito ang halimbawa ng tunog ng cielo. Inyo itong pakinggan. At yan ang cielo at ang kanyang tunog. Sunod na instrumentong pangkwerdas ay ang... Sige nga, Teresa, pakibasa. Maraming salamat. Ito ay ang bajo de arco. Ang bajo de arco ang pinakamalaki at may pinakamababang pitch sa mga instrumentong de kwerdas na may bow. At ito ang halimbawa ng tunog ng bajo de arco. Inyo itong pakinggan. At iyan ang halimbawa ng tunog ng bajo de arco. Pakibasa ng sunod na instrumentong pangkwerdas, Cassandra. Maraming salamat. Ang sunod na instrumentong pangkwerdas ay ang kudyapi. Ang kudyapi ay may 2 kwerdas kahalin tulad ng pinahabang gitara. Ito ang kanyang itsura. At pakinggan ang halimbawa ng tunog nito. At yan ang halimbawa ng tunog ng kudyapi. Dayo naman tayo sa sunod na instrumentong pangkwerdas. Pakibasang Angelica. Maraming salamat. Ang bandorya ay isang instrumentong may hugis peras at may 14 na kwerdas at isang butas na tumataginting ang tunog. At ito ang halimbawa ng tunog ng bandorya. Inyo itong pakinggan. At iyan ang halimbawa ng tunog ng bandorya. At dadako naman tayo sa panghuling
instrumentong pangkwerdas. Pakibasa nga, Chari. Maraming salamat, Chari. Ang panghuling instrumentong pangkwerdas ay ang higelong. Ito ay isang kahoy na may dalawang kwerdas na lote na nilalaro ng mga tribo ng Tiboli sa Mindanao. At ito ang halimbawa ng tunog ng higelong inyong pakinggan. At iyon ang mga instrumentong pangkwerdas. Naintindihan lang po ba? Narinig lang po ba ang mga halimbawa ng kanilang mga tunog? Mabuti kung ganun. May mga katanungan pa ba? Okay, para mas lubos niyo pang maunawaan ang ating tinalakay, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Bago iyan ay may mga tuntunin ako na dapat alalahanin sa paggawa ng pangkatang gawain. Ang unang pamantayan sa paggawa ng pangkatang gawain ay panatilihing tahimik at ang kaayusan habang isinasagawa ang pangkatang gawain. Pangalawa ay makilahok sa talakayan at ibahagi ang iyong ideya. Pangatlo ay tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Pang-apat ay linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. At ang panghuli ay ipaskil ang inyong mga ginawa sa pisara at ipaliwanag ng buong husay ang inyong ulat. Nagkakaintindihan ba? Mabuti! Kaya ahatiin ko ang klase sa 2 pangkat. Bawat pangkat ay mayroong 5 minuto sa pagsagot ng gawain. Pumili na isang miyembro na mag-uulat ng ginawa sa harap ng klase. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti kung ganon, kaya simulan ng gawin ang inyong mga pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain na gagawin ng 2 grupo ay ito. Babasahin ko lamang po ang panuto. Hanapin at bilugan sa puzzle ang pangalan ng mga instrumento at isulat sa patlang. Pagkatapos ay hanapin sa kahon ang kahulugan na o gamit nito. Tapos na ba ang lahat? Ang gagaling niyo naman mga bata! Kaya bigyan natin ang inyong mga sarili ng Makto Club. Alam niyo ba yon? Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love ko to! Yay! Sa pagkakataong ito, ano nga ulit ang ating tinalakay? Yes, Chari? Tama! Maraming salamat, Chari. Ang ating aralin o tinalakay sa araw na ito ay tungkol sa pangkat ng mga instrumentong pangkwerdas o chordophone. Ano ang iba't ibang instrumentong pangkwerdas ukol sa ating tinalakay? Violin, viola, cello, baho de arco, kudyapi at higelong. Tama ang inyong mga sagot. Sa tingin nyo, dapat ba nating ingatan ang mga kagamitan na katulad ng mga instrumentong ito? Kung oo, bakit? Maraming salamat, Ronald. Tama. Ang maayos na pangangalaga ay nagtitiyak na magagamit ang mga instrumento sa mas mahabang panahon. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang madalas na pagkasira at pagpapalit ng mga kagamitan katulad lamang nito ang mga instrumentong pangkwerdas. Batid kung lubusan nyo nang naunawaan ang ating tinalakay, atin na itong susukatin sa pagkakataong ito. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Panuto. Kilalanin at ilarawan ang iba't ibang instrumentong pangkwerdas. Hanapin sa hanay B ang naaangkop na sagot sa hanay A. Isulat lamang ang sagot sa kalahating papel. Naintindihan lang po ba? Sa loob ng 10 minuto ay simulan ang pagsagot nito. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ng papel sa unahan at ibigay sa akin. Sa pagkakataong ito ay kunin ang inyong assignment notebook at kopyahin ang inyong takdang aralin. Bago iyan ay basahin nga ng sabay-sabay. Humanap ng mga larawan ng iba't ibang instrumentong pangkwerdas at gumawa ng photo collage. Sumangguni lamang sa rubrics bilang gabay. Naintindihan lang po ba? Okay, kaya kopyahin na ito. Tapos na ba ang lahat sa pagkopya ng inyong mga takdang aralin? Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at paalam!